And I cannot help but wonder, is this a real case of laban-laban? Or bawi-bawi? O meron talagang hindi alam ang kanyang mga ginagawa? Or talagang alam niya ang kanyang ginagawa pero bigla siyang natauhan? This is Alan Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the second episode of our 25th season sa The City Show. Tarayan at Talakian Showbiz Edition. Mare, maraming na-imbyer na, maraming mga sakit na salita ang pinakawalan na, at marami talaga ang nalungkot. Kasi, ang mahusay na artistang si Joshua Garcia, ano nga ba ang latest na ginagawa? At nakatanggap siya ng ganitong puot at suklam. Kasi nag-repost siya ng video sa kanyang TikTok account Na? showing the snippets of the impeachment trial of VP Sara Duterte. Okay. So, ang kaso, the netizens felt and noticed na hinighlight lang yung parang natameme yung mga prosecution judges. Parang lumitaw na ang galing-galing ng mga Defense. yung defense panel, ganon. And what made it pretty obvious na kahit na hindi niya sabihin na DDS siya, ginamit niya yung mga hashtags na identified to the Dutertes. Okay. Yun. So what happened next? Ay, di na ba siya? Di ba kaliwat kanan? Kumbaga sa boxing, Bash to the max. knockout siya. Knockout. Oo. Anong ginawa ni Joshua after all the bashing? Actually, ang sabi ng mga katkaterang sa social media, sa X, he was reprimanded by Star Magic Head. Okay. Si Lauren Jogi. Okay. So what he did was, kasi naka-follow pala siya sa Instagram ni VP Sara Duterte at saka ni Alan Peter Cayetano, who is di ba, strongly identified with Madam Vice President Sara Duterte. So in-unfollow niya. And it was believed to be a damage control on his part. Okay. Nawalan ka ng giya. Kasi I was very disappointed. Sa kanya? Oo. Bakit? I was not expecting someone who acts very well, who I think is emotionally intelligent, who I believe has high IQ, would be a believer of people na alam mo naman natin ang mga ginagawa. So nakaka-disappoint, nakakadismaya. Pero syempre, tao lang naman siya, hindi siya perfect, and he can make imperfect choices. Pero yung pag-unfollow is obviously deliberate para makaiwas siya sa future Cancel culture. cancel culture. Kasi yun na ang nakaamba eh. Yeah. Yun talagang inaamba. Yun ang nakaamba, di ba? ng mga Yung nagsusunod bashers. na kabanata. Kasi kung pinangatawanan na yon, sabi mo nga, kung nakatapang-atao siya, at talagang pinamukha niya sa ating lahat, ako ay chu-chu-chu-chu, wala na siyang career. Kasi, may mga nag-defendant kay Joshua. Ano ang defense nila? Why can he not express himself politically? Why can he not show his political color? Was it a sin to be a part of ganitong I'm not telling it that it's a sin. Pero the fact is, hindi niya pinangatawanan eh. Kaya it became a sin. Kasi kung pinangatawanan mo, matapang ka, mayabang ka, feeling mo ito ang tama, para ka lang si, who's this person? Harry Roque. Pinaglalaban niya ang kanyang, di ba? Ang kanyang political stance. Ang kanyang political leanings. So kung tinodo niya na, baka
respetuhin ko pa eh. Choice naman niya yan eh. Nasa demokrasya tayo. Kaya lang kasi, napagsabihan, inurong, binawi. Kasi the career angle is dangling. Yun ang basa ko dito. So, alam niya maapekto ng kanya. Alam ni Lauren na maapekto ng career kung hindi niya gagawin yun. he has to save his economy. Yun nga. Ganun ang nangyari, di ba? But, nagmarka na siya masyado sa mga tao. Oo. So, Kumbaga, yun ang yun ang repercussion. Oo. Ang problema kasi, sa mga artists, they don't consult their elders or they don't consult yung mga namamahala sa kanilang career. Basta banat sila ng banat, Follow tapos, sila ng follow. tawag dito, without thinking of the repercussion. What clearly they lack is foresight. Ang tanong kasi dyan, na hindi pa rin nasasagot, was it really him who followed or administration niya? Baka may admin ba yung kanyang yung TikTok? Whoever it is, kasi kay may admin yan, hindi naman gagalaw ang admin kung wala kang sasabihin eh. inutos. Ikaw ang may-ari nung page, gaga ka ba? Oo. So, ito pa nga, ano yun? ito ang isang pangmalakas ang pagtatanggol kay Joshua Garcia. Sabi nga na Ginoong Harry Roque, pakibasa. Ay! Kakampig, suwag na kayong may stress kay Joshua Garcia in an industry where showing support to Inday Sara Duterte could invite cancellation. Joshua refuses to hide his political convictions. Daghang salamat, Joshua, for choosing integrity over manufactured image. Such conviction as yours is rare and such courage as yours too deserves respect. Damang-dama ko, Harry, ha? Ang pagtatanggol. Alam mo to si Harry? Mema. Hindi. Bubita rin. Di ba alam mo kung bakit? There was a time, di ba tawag dito, crusader to ng human rights. Yes. Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi against human rights violators, di ba? And now, di ba? Sabi mo nga, bilog ang mundo. Minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw. At nagbabago-bago lagi ang ihip ng hangin. Kung tapang-tapangan ka, Hari, bumalik ka ng Pilipinas, huwag ka magtago. Huwag ka Ganun magtago. naman yun. Balik ka na lang. Balik ka na lang, Ano ka ba? Sir Roque. Para makongratulate mo ng personal si Joshua. Magpa-picture kayo together. Malay mo, maakbayan ka pa. Ay! Diba? Diyos ko, mag-jet ski kayo. Sarap! Diba, mag-jet ski rin kayo together. Oo. Ano ba naman yun? Tapos isama mo sa tour mo sa Europe. Yes. Di ba? Oo. Like what you did what you before. did before to that PA na Oo. dating Mr. something, di ba? Bucon, King. Bucon King. Na pinag-aral mo para ma-check ang sugar mo. Ay. Mapinom mo ka ng gamot sa tamang oras. Oo. Tapos yung bank account nyo, join. Tapos tawag dito. Ayoko naman. Wala namang kinalaman sa medicine yung course. Oo. Biglang naging mo? Caregiver. Medical assistant. How funny! My God! Kaloka. ko. I just really hope that Joshua learned something from this. And if he's really convinced that the people he is supporting is worth supporting, by any chance, it's your page, it's your life, we are in a democracy, go. Pero kung gusto mo naman na quietly support them, go pa rin, di ba? Wala namang masama. Katawan mo yan. Buhay mo yan. Alam mo naman ang tama at mali, di ba? Yes, tamang-tama ka doon. Alam mo naman ang tama at mali. Di ba? Kaya lang, wala na lang talaga makapaniwala na meron ka palang ganong lining. Di ba? Ang hirap paniwalaan for someone like you, I believe, is like a millennial. Di ba? Parang feeling ko, ang mga millennial at Gen Z, parang mas marami sa inyo ang bukas ang utak sa mga nangyayaring kaganapan sa Pilipinas nating mahal. Basta ako, I will tell you this, Joshua. Some people make sense. Some people are insensible. You belong to the latter.
And on that note, this is Alwood Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you have just heard and watched the medium round of the Hitty Show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.